Magandang araw mga tol. Actually, paggabi na pala. Kararating lang namin galing sa field. Ngayon, pagbalik namin dito sa shop ko, merong nakabungad na window type aircon. Dinabay lang ng customer. Ang sabi ng customer is nilinis lang. After nalinis, tinesting, umandar saglit. Then mag-stop yung compressor. Buksan natin ngayon para ma-check natin kung ano talagang nangyari o anong nagiging problema. Kasi nilinis lang, ganun na nagkakaproblema na. Nabuksan na. Una natin titingnan yung wiring connection. Baka mali yung pagbalik. Kasi nilinis lang yan eh. Sunod, yung value nung capacitor. Titingnan natin kung talagang okay pa yung capacitor. A few moments later. Mga tol, meron pala akong isingit sa technique Dapat bago natin baklasin yung mga connection, lalong-lalo na pag mga baguhan pa tayo. Kahit ako, ginagamit ko sa ganyang technique is pinipicturean ko na bago ko baklasin para pag binalik ko na kalimutan ko man, hindi ko na ititrace yung wiring diagram nya. Ito na nga, may nakita kaming maling connection. Yung pan motor, starting pan motor na ikabit sa herm, which is running sa compressor. Paras kasi silang red na nagkapalit. Kaya lang binunot kagad ng technician ko, kasamahan ko. Ito, check na natin yung capacitor mga tol. Titingnan natin ayun, 16.6 microfarad. So ito mga around 15 to 17 microfarad ang ginagamit na pag ganitong size ng aircon. Ulitin natin pag check kung tama yung reading ng tester natin. Yun, kita nyo naman, sakto ganun pa rin, 16.6 yung reading ng tester natin. So ito yung capacitor sa 17 microfarad. Check naman natin yung fan capacitor kung tama din yung reading nya. Ayun, 2.5 microfarad. So pasok na pasok din. Ibalik na lang natin yung original na connection, yung nakapalit kanina. Then obserbahan din natin kung talagang yun lang ang nakapalit lang or baka may napiktuan na rin na ibang piyesa. Mamaya titingnan natin yung kondisyon ni fan capacitor at saka ni compressor kung hindi naman sila naapektuhan. A few moments later. Ito na po, kinakabit na po si capacitor. Para maya-maya ibabalik na rin natin yung housing cover nya. Para ma-test natin kung talagang wala na ibang problema. Kung okay yung kondisyon ni fan motor at saka ni compressor. Balik tayo dun sa mga baguang technician. Picturean muna bago tanggalin para hindi tayo malito. Konting tips lang yan mga kapreyon. Abangan nyo lang yung iba kong troubleshooting. Marami kayong matutunan. Kahit paano nakakatulong naman ng kahit konti. Kung may problema naman na may na-encounter kayo na gusto nyo itanong, PM na lang kayo or subscribe kayo dun sa channel ko, Ede Hermata, para updated kayo sa mga videos ko about aircon, electrical and electronics. Ibabalik na natin yung cover ng aircon para ma-run test na natin. Ma-observe na kung talagang okay pa yung condition ni compressor at saka ni fan motor kasi nga nagkapalit nga ng connection kanina.
Siguro nalito lang yung naglinis. Kahit may picture siya, kaya lang wala siyang idea pa doon sa wiring. Ayun, nagkataon na nagkabaliktad yung pagkabit niya. Okay na po, ready for testing na. Kaya nakabit na yung knob ng thermostat, and isasaksak natin. Okay, on. Namanda na po yung compressor. Gumagana na po. Titingnan na natin kung pawis yung evaporator. Maandar na po yung compressor, nagpapawis na po yung copper tubing ng iba. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Kahit paano may napulot tayong konting tips about aircon.